you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, Jesus! Pastor, good morning Good, ka. Good morning. good morning. Yan, purihin ang Panginoon. Kami po ay muling nagbabalik. Salamat sa Panginoon at bumabati sa inyo mga kapatiran, Comfy, North, East, West, and South at sa aming mga kapatiran sa ibang bansa, mga lalo na yung mga regular na ating nakakasama sa ating GMJ at sa aming mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa at nandito sa Pilipinas. Yan, lalong-lalo na si Nanay. Thank you, Lord. Sige po, mananalangin po muna tayo. Pastor Fred. Okay. Mapagpala namin Diyos na tumawag sa amin upang maging tapat sa iyong layunin. Sa presensya po ng iyong banal na Espiritu na makapangyayari sa lahat ng bagay na ninanais mo sa aming buhay. Mangusap ka sa amin ngayon. Kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Sige, basahin po muna natin ating memory verse of the week. Ito po ay matatagpuan sa 1 Corinthians 1:9. Ang sabi po is, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Yan, sa New King James Version po yan. At sa Tagalog, ang version po ay ang Diyos ay tapat at sa pamamagitan niya ay tinawag tayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Yan, tapat si Lord. Purihin ng Panginoon. At yan ay naging topic na rin natin na God is faithful, kaya nga we are peaceful. Hindi ba? Naging topic na natin yan dito sa ating Thursday Erudition. Sige. Bago natin basahin yung ating word ngayon, meron muna kaming aawitin. Kasama ko po ngayon ang ating worshipers, Sister Sally, tsaka si Minister Arnold. What a mighty God we serve. Oh, 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 let us sing and praise the Lord. Hallelujah. Oh, let us sing and praise the Lord. Praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. And let us shout and praise His name. Hallelujah. Let us shout and praise His name. Praise the Lord. Let us shout and praise His name. Oh, let us shout and praise His name. Oh, what a mighty God we serve. Hallelujah. Oh, what a mighty God we serve. Praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Purihin ng Panginoon. Nahulaan niyo na ba kung anong ating topic ngayon? Meron pang isang awitin at alam kong mahuhulaan niyo na pagkatapos nito. Because the name of the Lord is so powerful and He is so powerful. Really. The name of The Lord is powerful. He is almighty and great. We are His people, we are His flock, and we belong to Him. The name of the Lord is powerful. He is almighty and great. We are His people, we are His flock, and we belong to Him. King of kings, Lord of lords, the Prince of Peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. King of kings, Lord of lords, the Prince of Peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. Yan. Salamat mga kapatid. At alam kong sumama kayo sa napakasayang awitin natin ngayon dahil hinakailangan sinisimulan natin ang ating pagtuturo sa praising. Yan, hinakailangan yung ating ating faith ay ma-enhance sa pamagitan ng pag-awit sa Panginoon. Sige, basahin po muna ni Pastor Fred ang ating board ngayon. Matatagpuan po sa Psalm 91 verses 1 to 3.
Psalm 91, verses 1 to 3. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. This is the the word. message of the Lord taken from Psalm 91 verses 1 to 3. Salamat po, Panginoon, sa napakadakila mo at ang iyon lahat ng mga pangako sa amin ay natutupad sapagkat ikaw ang nangako nito. Yes, Sa Lord. pangalan ni Jesus. Amen. At Yan. Sige. Ito po ang ating fourth subtopic sa ating part 6. Ang ating part 6, ang title po is, I am secure, so I live from a place of safety. So, a place of peace. So, ito pong ating fourth topic is, God is all-powerful, so I am safe. Si Lord po ay napakamakapangyarihan, kaya ang feeling mo palagi kang ligtas, hindi ba? Because He is God Almighty. Kaya talagang bago tayo magpatuloy pa rin, kinakailangan i-worship natin ang ating Panginoon. He is a God who is Almighty. Sasamahan po ulit ako ni Sister Sally at saka ni Minister Arnold. Thank you, Lord. God Almighty, gracious Lord, There is none like you, Healer, Master, my Redeemer, Savior of my soul. Ulitin natin. God Almighty, gracious Lord, there is none like you. Healer, Master, my Redeemer, Savior of my soul. To you alone, O Lord, praises belong. To you alone, O Lord, we worship at your throne. For you, O God, faithful and true, there is none like you. There is none like you. Hallelujah. Thank you, Lord. Wala talagang katulad ang ating Diyos. Mga kapatid, talaga namang He is so powerful. Siya lang ang Diyos na masasabi nating lahat ng bagay kaya niyang gawin. Kasi God is all-powerful. It refers to the attribute of God being an omnipotent God. Hindi ba, Pastor Fred? Alam mo ba itong Psalm 91 na ito? March 4, 2020. March. Dineclare yung COVID. COVID, oo. Ito yung pinanghawakan ko. Yes. At kapag ang tao humahawak sa pangako ng Diyos, Yes. hindi nabibigo. Amen. Talaga. So we are confident Amen.
of this very thing that He who Just began the good work. in us. Yeah, yung Tatapusin niya yan. Yan naging topic natin Oo, last Monday, huwag kang di ba? mag-alala, Oo, huwag kang kaya mag-alala, nga. tatapusin niya Kaya, yan. kaya nga ito, kaya nasabi natin talaga na we feel safe because He is so powerful. Kasi tingnan mo nga yung sa Isaiah 43, hindi ba yan? Di ba? Di ba? Huwag kang matakot, hindi ba? Talaga namang ibang klase. Oo. Talaga naman sabi nga, ang ganda nito eh. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, itong magandang gagawin sa'yo, save ka. Maan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Dumawig ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Anumang pagsubok, kasama mo si Jesus. Grabe, hindi ba? Paano mo hindi sasabihin na all-powerful si Lord? Pagkakasama mo siya, walang ka problema talaga, hindi ba? Ibang klase, hindi na. Alam mo ba yung verse 3? Oo. Tingnan mo, ha? Mhm. And from the perilous pestilence. Oo. Yun, 24/7 to, hindi araw lang. yeah. 24/7, nagsabi roon sa ano, at night, Mhm. yung kanyang kapangyarihan na doon. Nandoon. Day, na doon din. Ngayon, kasama rin natin siya. Amen. So we have to trust Him because He is our hiding place. Amen. Nasabi doon Talaga sa Psalm naman. 91. Oo. Kaya talagang itong ating kasi sabi nga ganon, the omnipotence of God is that attribute by which He can bring to pass everything He wills. Po pwedeng mangyari lahat ng gustuhin niyang mangyari. Walang hindi ba mga naging lesson na natin? Lahat yan ay intentional si Lord. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, Romans 8:28, that in all things it is God who works for good, for those whom He loves and those whom He has called according to His purpose. Kaya yung nangyayari sa buhay natin, yan ay lahat ay kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa ating lahat. Di ba? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Kaya we feel safe, Hindi di siya ba? dahil mahal natin. Hindi. Oo eh. Dahil Siya mahal nauna eh. tayo ng Diyos, Mm-mm. I will be with Him in times of trouble. Yes. Ayan. Kaya walang, Maganda yan. wala, yung itong marami kaming aawitin dito, pero ang isa na lang, mga kapatid, pagbigyan nyo kami, kaya medyo marami na kaming aawitin dito. Kasi nakakatuwa kasi itong topic na to. Very, na, lahat ng ginagawa ng Panginoon sa atin, ay maaari mong awitin eh. Maaari mong sabihin sa Kanya sa pamamagitan ng awit eh. At maipahahayag mo to na, hindi ka, doon lang sa awitin na yan, magkakaroon ka na ng faith eh. Di ba yung isang, hiramin natin yung isang awitin ng standard ni Don Moen. Ito po, yung There's No Problem Too Big, hindi ba? Sabing gano'n niya, the attribute that God can bring to pass everything that He wills. Kaya kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, anuman ang problema mo, kayang-kayang solve ni Lord yan. Sige, Sister Sally, awitin ulit natin to. Amen. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep,
He cannot suit it. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my sister that he will carry you. Ito kasi ang sabi ni Lord. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Hallelujah. Lumapit lang tayo sa Panginoon because God's power admits no bounds, no limitation, mga kapatid. Kinakailangan maunawaan natin kung sino ang Diyos natin. Maunawaan natin na siya'y makapangyarihan. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Kaya kapag kayong nagkakaproblema ka, pagkatapos hindi ba? Kinakailangan yung faith natin sa ngayon na, sa dami na ba naman na napag-aralan na natin, kinakailangan yung faith na yan, we should be put to test. It will be put to test and mapapractice mo. Kinakailangan makita na ikaw ay nananampalataya, hindi ba? Kaya sabi nga, God's declaration of His intention is the pledge of the thing intended being carried out. So ano man ang dinideclare niya, anong gusto ni Lord, anong intention ni Lord? Dahil tayo kilala ng Panginoon. Yeah. He knows me. Uh-huh. With long life, He will satisfy me. Amen. He will save me. Yes. Itong buhay na to, satisfied na tayo rito. Amen. Wala ka nang hahanap-hanapin pa. Kaya- Dahil tayo ay kilala ng Panginoon. Oo. Kasi yung pagiging safe, ang isa sa palatandaan yan, panatag ang loob mo. Di ba? Bakit mo sasabihin ligtas ka kung hindi ka naman panatag, di ba? Tapos para kang, di ba, takot na takot ka. Kaya nga yung inawit natin kanina, hindi ako matatakot. Imagine mo, dadaan ka na kung sa ano-anong pagsubok yan eh. Oo. Yun na, hindi ko sinasabi. Alam niyo mga kapatid, pinagdaanan namin kasi yan eh. Kaya ako nasasabi yan. Hindi dahil sabi niyo, ikaw naman Sister Nilda, ikaw nga lumagay dito sa lagay ko. Mga kapatid, nadaanan ko, namatayan na rin kami. Si tatay, nung mamatay, imagine mo, hindi ba, huwag mo sabihin na yung sobrang lungkot, yung ganyan. Lahat po yan. Yung power ni Lord, di ba, pagka narinig mo yung salita ng Diyos na, anak, lahat naman tayo ay pupunta kay Lord, di ba? Nauna lang siya. Maganda nga yun, minauna na sa atin eh. Lalo na kung ang mga mahal mo sa buhay na kay Lord, yan ang napakagandang kasiguraduhan. Meron kang kapanatagan. Safe yung loob mo na lahat ng mahal mo sa buhay ay ligtas. Di ba? Di ba? 1 Corinthians 16:33 ba yun? Ano yun? Acts 16:31, di ba? Yung believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your family. Di ba? Kasama yan. Gagabitin ka, wag mong sabihin na, paano sila masisave? Kung hindi ka naman magsishare, i-share mo sa kanila ang kaligtasan. So, Numbers 23:19, ang sabing ganon, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. That he said, and shall he not do. He has spoken, he shall not make it good. So, lahat ng sinabi ng Panginoon ay tutuparin niya sapagkat siya ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Okay. Sa Doon Numbers 23:19. Sa Acts 9:6, ay Oo. sa 9:6 ng Isaiah. Isaiah 9:6. Sabi, unto us Asanis. a son is born. Unto us a son is given. And the government, ang kapamahalaan, and the government shall be upon his His shoulder. shoulder. He will be called Wonderful Counselor, Mighty
God. Yeah. everlasting Father. Yes. Hindi nagbabago. The same Yesterday, today, and forever. Forever. Kasi talaga namang, kaya nga ini-encourage namin kayo mga kapatid, na talaga namang mag-aral tayo ng salita ng Diyos para yung ating faith, di ba? Lalong lumakas. Kakailanganin mo yan eh. Yung pakikinig po ng salita ng Diyos, kakailanganin natin, lalong-lalo na sa panahon na kailangan natin kapag ka ikaw ay nasa oras ng problema, meron kang mga pinagdadaanan, yung sabi nga yung mga hugot-hugot na yan na tinatawag nila, di ba? Apakakakwan. Pero kung hindi mo kilala si Lord, paano ka nga magkakaroon ng kalakasan ng loob? Paano ka? Kasi talaga namang sa Genesis 18:14, kung nalalaman nyo to, sinabi ni Lord dito sabi nga niya, is anything too hard for the Lord? At the appointed time, sabi niya, I will return to you according to the time of life, and Sarah will have a son. Sinabi ni Lord dito kay Abraham, di ba? Meron kasi, ang tatanda na namin, imagine mo, 90 years old, magkakaanak pa. Imposible nga naman Pero sabi gano'n ni Lord, meron bang mahirap para sa akin? Ako'y Diyos. Kaya kapag ka ikaw ay meron kang sinasabi, Lord, wala namang mahirap sa'yo On the first place, sabi gano'n niya. Kaya yung tatlong attribute ni Lord, gustong-gusto ko yan yung omnipotent, omniscient, and omnipresent. Walang nalilingid sa Panginoon, di ba? At saka siya'y powerful. Kahit saan ay nandoon siya. Kasi alam niya ang iyong nakaraan, ang iyong kasalukuyan, at iyong hinaharap. Di ba? Kasi, di ba, kaya kapag ka nag-pray ka kay Lord, lalo na kapag ka mahirap yung problema, sa tingin mo lang, kasi hindi human ka si Lord hindi naman, Diyos siya. Kaya pag sinabi mong, Lord, walang mahirap sa'yo, kasi Almighty ka kaya mapapa-worship ka talaga. Kaya sasabi mong, God Almighty, gracious Lord ka talaga. Kasi hindi ka mapaawit, ang paawit, hindi mo kantahan ng Panginoon kapag ka na-solve ang problema man na sobrang hirap. Nagdaan po kami dyan. Nagdaan po kami ni Pastor Fred dyan sa parang imposible na hindi masosolve yung problema namin. Pero nagtagumpay kasi ang sabi lang ni Lord, manatili ka, anak. Ang binigay sa aking word is John 15:7, sa kanya John 15:15. Napaka-powerful pong mga pangako ng Panginoon para masabi mong, God Almighty, gracious Lord, there is none like you. Healer, Master, my Redeemer, Savior of my soul. To you alone, O Lord, praises belong to you alone, O Lord. We worship at your throne, for you, O God, faithful and true. There is none like you. Grabe mga kapatid. Tingnan mo yung Oo. yung Numbers 23:19. Oo, yan nga yung Tingnan kanina. mo. Oo. God is not man Mhm. that he should lie, Uh-huh. neither the Son of Man that he should repent. Yes. Ano yung repent? Yan. Ayun. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano Yung mang repent. Yung si Lord, hindi Nagsisi kinakailangan. dahil yung repent, nagsisisi ka, humihingi ka ng tawad sa kapwa mo tao. Papaano si Lord magre-repent? Lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang ipinangako, Tinupad niya. tinupad niya. Oo. Hindi Kaya siya. yan ang diferensya ng tulad Tao. natin. Oo. Kapag kami sorry si Lord, anong isosorry niya? Oo. Kasi ang pangako niya, hindi tayo pababayaan. Lahat noong sinasabi natin, He is all powerful, kaya niyang gawin lahat.
Ibig Kaya sabihin, we wala say- siyang dapat na ihingi ng tawad. Ayan, wala. Kasi intentional siya eh. Wala siyang gagawin na hindi detalyado, na hindi sigurado. Nakita niyo po mga kapatid, kaya tayo, inilikha tayo, sigurado kang ganyan ang itsura mo. Sabi nga ng anak ko, sabi nga, Mami, ang dami-dami naman paglilihan, bakit naman ilong pa ni Daddy? Ganon, di ba? Intentional ni Lord yan. Kasi yun ang panalangin kong sinagot ng Panginoon. Di ba? Kaya hindi po pwede mag-sorry si Lord. Ay, sorry, Bingha, ganyan na. Tingnan mo Yung yung- pagkakalika ko sa'yo, hindi po magsasorry si Lord yan. Intentional po. Yung, walang aksidente. Tingnan mo yung Tagalog version. O, yung Tagalog version. Sige. Ang Diyos ay hindi sinungaling tulad Ng ng tao. tao. Ano mang sabihin niya'y kanyang gagawin. Oo. Di ba? Oo. Kung mangako man siya, Ito'y Ito'y kanyang kanyang tutuparin. tutuparin. Ayan, ang Yan, pinakamaganda. di ba? Ang ganda-ganda. Kaya kapag kayan ay naririnig mo at talagang panghahawakan mo, kasi salita ng Diyos po yan, mga kapatid. Hindi sa amin ang galing yan. Binabasa lang namin kung ano yung nakasulat sa Biblia, kung ano yung mga God breath, hindi ba? Inspired by the Lord yung lahat ng nakasulat sa Biblia. Kaya yan po ay nanggagaling sa Panginoon, lahat yung mga nakasulat na yan. Kaya kapag ka, sabi niya, hindi siya katulad ng tao na lahat ng pangako. So yung pangako ng Diyos na nasa Biblia, na nating nababasa, na ating pinanghahawakan, tiyak tutuparin ng Panginoon yan. Amen. Kaya sa kanyan, yung sinabi mo sa Genesis 18. Oo, 18:14, oo. Meron bang hindi kayang gawin si Siya. Yahweh? Oo. So, dito yung tumawa. Tumawa Si Sarah. si Sarah. Ang ibig sabihin natin ngayon, don't take it too lightly. Kung Yes. ano man ang pinangako ng Diyos, dahil siya'y all-powerful God, don't take this too lightly. Yes. Baka meron ka pang hinihiling na hindi nangyayari pa sa ngayon. Tapos tatawa-tawa ka. Alam nyo, We are warning you. Yes. Ang dami kasing nakakatuwa kasi, meron yung mga pinag-pray ng mga kapatiran natin na kinuha na ni Lord. Alam nyo ba natupad nung na kay Lord na sila? Ang timing ni Lord, hindi maaring, Lord, ngayon na, hindi ba? Wala eh. Nasa timing pa rin ng Panginoon ang pagsagot sa ating mga ating panalangin. Kaya kapag nakasisiguro ka eh. Pag binasa nyo yung Hebrews 11, marami dun eh. Natupad yung mga pangako ng lahat sila, yung heroes of faith, nangamatay na eh. Pero natupad yung pangako later, nangyayari. Kaya masasabi mo, ay, ito yung sinabi ni Mama, ay, ito yung sinabi ni Daddy. Yung ganon. So makikita mo na talagang lahat ng pangako ng Panginoon, nagkakaroon ng katuparan. Yan. Sa Job, meron din Sa yan. Job, oo. Sa Job. Job 42 verse 2. Sige. Ano yun? I know that you can do everything. Yes. Alam Ni Job, nabanggit sa yan. Tagalog, alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Yes. So, si Job, mabait na tao. Pero lahat ng pangyayari sa buhay, hindi siya na-exempt. Pero ang kaganapan ng kanyang tiwala sa Panginoon, dahil sabi niya, walang makakapigil sa Diyos. Yes. Pero Okay. ang lahat ng kanyang hangarin sa buhay ko, kung ano man itong nagkaroon ng kaganapan, ibinalik lahat ang nawala sa akin. Ayan. Yun nga, ting mababanggit itong istorya ni Job. Tuwan-tuwa ako palagi yung sinishare. Sabi ko, tandaan nyo, katulad rin ng panahon ni Job, di ba? Si Lord, pinagmamalaki niya ang kanyang mga anak. Di ba? Kita nyo ba yon? Doon sa book of Job, si Satan at saka si Lord nag-uusap eh. Nagkaroon sila ng management meeting sa langit. may man kong doon eh. Here comes ngayon si Satan.
tinanong ni Lord, pinagre-report, anong ginagawa mo ngayon? Eto, Dahil- lalakad-lakad sa, sa lupa. Yan nga, yan nga. He's roaming around. Di ba, sa salita ng Diyos? Satan is roaming around. Naghahanap siya ng masisila niya, yung mabibiktima niya. So, sabing ganun ni Lord, siya pa nagrekomenda siya. Totoo ako talaga dyan sa Book of Job. Sabing ganun ni Lord kay Satan, nakita mo yung lungkod kong si Job? Ang galing yan. Sabi niya, tuwan-tuwa ako dyan. Sabi niya, nakita mo, hindi pumapalya sa pag-worship sa akin yan. Yan ay palagi nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng Biblia. Yung ganun, parang sa senaryo ng present, ha? Parang nakikita ko na ganun na sinasabi ni Lord. Anong sinabi ni Satan? Kaya ka lang naman wino-worship niyan eh. Kaya ka lang naman sinasamba niyan dahil pinagpapala mo eh, di ba? So, kapag ka nabasa mo itong Book of Job, there are times, dito walang ginagawang masama si Job. Pinagmamalaki pa nga ni Lord eh. Pero inalaw ni Lord na i-test ni Satan kasi pinagmamalaki niya eh. Para maipatunayan kay Satan na itong lingkod niya na to, kahit ano pang mangyari, hindi bibitaw to. Hindi bibitaw to na maging Kristiyano. Hindi yan babalik sa dati. Hindi ba yan eh? Yun ang parang nakikita mo na charge, kumbaga, dinidare ni Lord si Satan. So, nakita natin, oo. Anong sabi ng asawa? Oo. Meron yung asawa niya, hindi ba, niridicule pa siya. Ano, kakari-charismatic ka, i-curse mo na yan, Diyos mo, no? Hindi, lalo na, hindi ba, nagkaroon ng trial eh. Ang daming trial. Ganun din. Alam niyo mga kapatid, madalas, nasi-share ko na to sa inyo, hindi ako magsasawang magsabi sa inyo. Ecclesiastes 1:9. What has happened before is happening again. There's nothing new under the sun. Walang bago. Kung yung nangyari kay Job noon, na pinagmalaki siya ni Lord, pagkatapos put to test, di ba? Nangyayari pa rin ngayon. Kapag ka lumapit ka sa Panginoon, kumisan, lalo kang nakakaranas ka ng trial. Iinsultuhin ka pa na. Iinsultuhin ka ng maraming tao, mga malapit sa'yo. Ito nga si Job, asawa pa niya. Maraming mangyayari, maraming mawawala. Pero, ang maganda dito, napagtagumpayan ito ni Job. Ang ganda sa bandang huli. Grabe ang blessing niya. Alam mo bang Double. nakamit na ako ng mag-anak na ganyan. Oo. Si Sister Nid na nakasagasa ng bata. Ay, oo. Pero hindi naman namatay. Yung pulis Yung pulis, oo. na kaibigan noong aming kasama sa opisina, Uh-huh. wala kang masasabi rito. Mhm. He is the policeman of the year Yes. noong panahon ni President First Marcos. Lady. First Lady, oo. Imelda Marcos. Binigyan ng award. Mhm. Sabi sa akin, sumama ka muna sa bahay. Merienda muna tayo. Inimbita ko pa eh. Inimbita Inimbita pa ako. ikaw, inimbita ka. Di medyo kain, sabi sa akin. Alam ba yung kumpare mo? yung asawang babae nagsasabi Babae. sa'yo. Sabi nung babae, alam ba yung kumpare mo? Bakit? Lahat ng plake nasa kanyang lahat. Wala kang masasabi sa kanya. Talagang tapat yan sa tungkulin. Aha. Pero yung ba lahat ng plaking iyan, lahat ng citation na yan, mabubuhay itong aking pamilya, lalo yung aking anak, Yeah. yung kanyang anak, disabled, Yes. inalabas yung anak. Sige, pakainin mo ng iyong plake. Pero ang sabi sa akin, pasensya ka na. Talagang ganyan yan. Kaya ang buhay ng tao na nagtitiwala sa Panginoon, dadanas din yan. Yes. Pero ang pinakamaganda riyan, meron siyang Diyos na makapangyarihan na hindi siya pababayaan. He is my refuge. Yes. Yan. Ay, kasi hindi naman lahat ng bagay nasusukat sa mga pag-aari mo. Alam nyo, iba, ito nga kumpare na sinasabi ni Pastor Fred, yung integrity niya, hindi kayang bayaran yan eh. Sa ngayon, ang daling ibenta yung integrity, hindi ba? Nasisilaw sa pera. Pero yung sinasabi ni Pastor Fred na nagdaan sa mga pagsubok,
Pero hindi nasilaw sa pera yun. Pulis yun, honest siya. Hindi siya nalagyan. Kaya yung nagkakaroon ng plaque. Oo, talaga alam nyo. At yun naman, ang mga safe. Ibig sabihin, matulog ka, masaya kang, masarap kang matulog kasi wala kang iniintindi, wala kang inagrabyado o anumang ginawa na masama na ikakupo ka ng budhi mo. Tandaan natin, meron tayong mga conscience, hindi ba? Yung conscience na yan ang magsasabi kahit na hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos, yung konsyensya mo magsasabi sa'yo kung mali o hindi yung ginawa. Di ba? Kaya napakaganda na nauunawaan natin na lahat ng bagay, sabi nga dito, all human actions, whether present or future, are dependent upon the will and power of God. Wala pong hindi nasa kapangyarihan kasi God is almighty, God is powerful. Walang hindi uubrang nasa kapangyarihan ng Diyos. Lahat po yan. Kaya all these things are all in God's mind, not in man's power. Wala kahit na ano pang gawing walang taong maaring sumubok sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat yan. Lalo na kapag yung may kayabangan, ay nako, papahiya po talaga ni Lord yung mga ganyan. Ipakikita talaga ng Panginoon. Kasi tingnan na lang natin yung sa experience ni Nebuchadnezzar sa Daniel 4. Si Haring Nebuchadnezzar, ipinaranas sa kanya na maging parang animal. Kakain siya ng pan, di ba? Kumain na ng damo. Yan. Dahil yung kayabangan, yung kapalaluan, nagpatayo siya ng mga rebulto na para i-worship. Kaya yan, ipinakita sa kanya. And then, nung ma-realize niya, nagwo-worship talaga na si Nebuchadnezzar. Talagang nagsabi si Nebuchadnezzar na walang ibang Diyos kundi ang Diyos ng langit at lupa. At saka yung conversion na lang ni Saul sa Acts 9. Di ba? Is that you, Is the Lord? Lord? Oo. Nagkaroon siya ng encounter. Encounter kay niya. Lord. Oo. Kaya siya ay nabago tulad ni Saul doon sa Acts 9. Yes. Yeah. Kaya pwede mong itanong, ano ang encounter mo kay Lord? Yeah. Oo. Meron ka bang word kay Lord? Mm-mm. Ewan ko, wala pa akong nakita rito sa kompi na Walang word. Oh. Lahat tayo ay naturuan na humingi ng salita ng Diyos o isang pangako na maaari natin panghawakan. Kaya may word ka. Sa yung quiet time mo, makikipag-usap ka sa Panginoon, hingi ka ng word. Makakakita ka o mabibigyan ka ng Panginoon talaga ng isang pangako na panghahawakan mo sa all throughout your life na as yung Christian life mo, yung sanctification mo, as you go on your experiential sanctification, magagamit mo yung word na yan. Mapanghahawakan yan. Itong lahat ng bagay na to na pinag-uusapan natin ay pwede kang tanongin ni Lord. Yung experience, ma-share mo, ma-witness mo na ang ating Panginoon, siya yung makapangyarihan sa lahat. Pwede kang tanongin. Sino ang nagbigay ng bibig sa iyo? Yeah. Sino ang nagbigay ng tenga sa iyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng mata? Bakit hindi mo magamit ito upang sa ganon makilala ng ibang tao kung sino ang ating Panginoon? Amen. So, kailangan nagpipray tayo. Amen. Pag-pray natin kung sakali tayo ay nagkukulang, ano yun sa Acts? Adoration, Yung sa prayer. Rules ng prayer. Adoration, Pray contrition, thanksgiving, and supplication. supplication. Yes. Kung sakali man. Katulad rin nung, hindi ba, yung Pharos. Alam nyo, ang daming nakasulat na example sa Biblia na maipakikita na wala yung human power baliwala before the Lord. Ipapahiya talaga. Kasi sa lahat ng hindi gusto ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan ay na-challenge. Hindi niya lalo na kung tao, yung ayaw mong sumunod, makakaranas ka talaga ng mga bagay na hindi mo akalaing mangyayari sa buhay mo. Imposibleng hindi. Kasi katulad yung parable of the rich fool, di ba? Grabe yan. Di ba, sabing gano'n niya, magtatayo ako ng mayaman di ba? Magtatayo ako ng
Andyan na yung kayamanan mo. Nari na. Andyan na. Magtatayo ako, magpapasarap na lang ako sa buhay. Papatayo ako ng malaking gilingan o yung malaking warehouse para ang lahat ng kayamanan ko nandyan. Pagkatapos, magpapasarap na lang ako sa buhay. Ano sabi sa kanya nung gabi? You Oh, fool. you fool, hindi ba? This very hour, this very night, I will require your life. Eh, hindi natin pungan yun eh. Kaya sabi, kung loloobin ng Diyos, yan ang Oo. pinakamaganda. Kung loloobin ng Diyos, na ako'y magtayo ng ganito, Ah, gawin ng ganito, ganito, ganito. Hindi yung kayabangan. oo. Uy, alam naman kami ha, di ba? Hindi ba, yun nga ang dinidil ni Lord eh. Yung mga matataas, ibababa ng Panginoon at yung mga baba, itataas. Kaya ayaw na ayaw ng Panginoon ng isang mayabang. Kasi, ano ipagyayabong mo? Sabi nga ganun, yung buhay mo hindi mo man hawak, si Lord ang may hawak. Ano ipagyayabang mo? Wala po. Wala talaga. Sabi nga niya, if ever you want to boast, diba? Boast that you know the Lord, sabi sa Jeremiah. Kasi talaga pong wala tayong pwedeng ipagmalyabang yung ating kayamanan, yung ating kalakasan, ating karunungan. Isang untog ka lang eh. Isang aksidente lang dyan, nawala na yung kayamanan mo, nawala na. Itong ganitong pagtanda mo, isang pinagpipray ng mga matatanda, huwag kang magkaroon ng Alzheimer's. Hindi ka masinail, hindi ba? Oo. Ang hirap, sabi ng ang company, di ba? May ikamag-anak kaming almost 90 na. Anong sabi ng company? Ang pinagpipray. Naroon sa ano yan, Oo. sa Harris School Oo. ng mga, ano, Ang mga diakonesa. mga deacons at saka pastor's wife. Oo, Ang sabi sa akin, Pastor, Oo. bago ako mamatay, iisa lamang ang hihiling ko Hinihiling sa- niya, oo. Ano, yung maayos ang Aking aking isip. pag-iisip. Hindi raw siya magkaroon ng hindi siya maging senile o ano, hindi raw siya magkaroon ng Alzheimer's o dementia. Kasi napakahirap nga naman. Ang pinaka very na hanggang kunin ka ng Panginoon, matino ka, 'di ba? Ang ina nga ang mother po ang aking biyanan po, yung mother ni Pastor Fred. Si nanay kasi very strong panay. Very blessed po ako hanggang ngayon si nanay kasama namin. Pero ang inang ni Pastor Fred, ang tawag po si inang, hanggang nung mamatay yun, nakakapagsuot pa ng sa karayom. 90, almost 95 ang inang nung makuha ng Lord di ba? Nung mamatay siya. April siya namatay, magna 95 siya ng June. Kaya napaka-kuan po mga kapatid, very blessed talaga pagka ikaw ay naging yung long life, blessed ka. At yun nga, maging mababa ka lang. I-acknowledge mo na wala kang magagawa kung wala ang Panginoon. Kasi yung buhay natin, hawak ng Panginoon. Hindi mo maaaring ipagmalaki yan. Tanging siya lang, sabi nga niya, ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Doon sa James 4, hindi ba? Kaya sabi nga doon sa James 4:12-15, wala kang po pwedeng magmalaki kahit na yung kinabukasan. Kaya wala ang maaaring magsabi, sige magkita tayo bukas. Tingnan, pakibasa nga po yung James 4, Pastor. Paano mo sasabihin? No? Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Yeah. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang Taon kaming mananatili doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip, sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami
At gagawin namin ito Oh, o iyo. iyon. Yan. Yan. Napakaganda po nitong James 4 na to na nagpapakita sa atin na walang katiyakan sa ang mga tao ni hindi nila alam ang kinabukasan. Only God who is so powerful, who knows what is our past, our present, and our future. Siya lang. Para ka magkaroon ng pakiramdam na ikaw ay ligtas, payapa ka, kinakailangan nandito ka kay Lord. Kinakailangan yung pananampalataya mo sa Panginoon nandyan. Kaya nga yung mga malalaki ang problema, madalas nasasabi natin, di ba? Ni hindi mo nga alam kung bukas ay buhay ka pa. Di ba? Ito yung James 4. Kaya walang maaring magsabi anong mangyayari sa iyo bukas. Si Lord lang. Everything. Sabi nga ganon, every day, sabi nga na niya, is a blessing. Di ba? Yung bawat gising is a blessing. Kasi talaga namang walang makakatiyak. Kung kinabukasan ay nandiyan pa tayo. At saka yun na nga, nakita mo yung iba, bigla, or all of a sudden, bigla na lang nagkagera. Hindi ba? Ang dami pong mangyayari, marami pang mangyayari, kaya walang maaring magsabi kung ano. Kaya lahat po ang ating future is always in the hands of the Lord. Kaya salamat. Even the heavenly inhabitants, including Satan, are under the will and the word of God. Kahit si Satan. Dito nga sa Daniel 4:35, sabing ganon, all the people of the earth are nothing compared to him. He does as he pleases among the angels of heaven and among the people on earth. No one can stop him or say to him, what do you mean by doing these things? Walang maaring pan. Yun yung madalas narinig natin kila ang Minister Ernie, yung sovereignty of God. Hindi po pwedeng tawaran yan. Yung kapangyarihan ng Diyos, hindi po pwedeng makakuan. Walang maaring magsabi, kaya nga even the heavenly beings Wala. Sila na nga ang malapit ka sa Panginoon Sila yung mga angels nandun Di ba? Wala. Kaya walang po pwedeng magkuhan. Di ba, Pastor? My friend, Mm-mm. do not be afraid of them who kills the body Ba- and offer no more. Matakot ka sa may kapangyarihan na magdala sa iyo sa impyerno. Yeah. Oo. Matakot. Wala tayong po pwede. Oo, talagang alam nyo, kung yung lalo na yung may maraming fears, kung ikaw man yung tao na yon na marami kang kinatatakutan, tandaan natin wala tayong dapat katakutan kundi ang Diyos lang. Ang Diyos na maaaring ngang mag-destroy ng ating body at the same time destroy ng ating soul. Yung tao, maaari lang i-destroy yung property natin, tayo mismo, maaring patayin, ganyan. Pero tandaan natin, kung ikaw ay na kay Lord, kahit na anong mangyari, ipagtatanggol ka Ngayon nga yung Psalm 91 di ba? Wala, hindi po pwedeng manaig yung mga salbahe sa atin. Napakasarap na ikaw ang pakiramdam mo, ikaw ay laging ligtas kapag ka na kay Lord. Kaya nga sabi na sa Luke 22, verses Yeah. 31 Oo. to 32. Aha. Makinig ka. Mm. So, meron nakikinig na hindi nakakaunawa. Yeah. So, Ang ito. sinasabihan niyan sa Luke na yan, si Peter, hindi ba? Oo. Simon, makinig ka. Yan, Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa at mga trigo. Subalit dinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya kapag nagbalik loob ka at patatagin mo ang iyong kapatid. Ibig sabihin, pag nagbalik loob tayo, patatatagin natin ang ating mga kapatid. Ibig sabihin, naging victorious ka. Kasi mismo si Lord ang nagpipray na ikaw ay tumatag in the event of trials and frustration. Sabi ni Lord, humingi ng permiso si Satan na hindi tayo po pwedeng i-test na kahit na sino, kahit ni Satan, kung walang permiso si Lord. Ito yung scripture na nagpapatunay na walang pangyayari sa buhay natin na hindi inalaw ng Diyos.
Di ba? Ang liwanag po mga kapatid, humihingi ng permiso. Kasi mahal na mahal tayo ni Lord. Sabi gano'n niya, hindi ka pwedeng galawin. Hindi pwede tayong galawin ng kaaway. Magagalaw ka lang kung wala ka sa umbrella o protection of the Lord. Pag lumabas ka, ikaw na mismo, hindi ba? Sabi nga gano'n, yung mga nawawala, hinahanap ni Lord. Pero yung nagwawala, mahirap hanapin yun. Nagwawala na nga eh. Kaya nga, iba yun. Napakalaki po ng diferensya yung mga nagpapasakop sa Panginoon. Kaya, Di ba? tinat- Hindi ka pwedeng i-test nang walang permiso si there will Lord. be separation. Yeah. Yung maaayos, yung mga hindi maaayos. Tulad dito, ito yung ano, nakakita na ba kayo ng ano, nagtatahip? Oo. Yung sa pagsapalay. Oo. Yung nasa bilao na malaki. Giniling, Ang giniling pagkatapos, nilalagay. Oo. pinahangin. Oo. Yung lahat ng iba, Lumilipad yan. Lumilipad. Inaalis ng hangin. Oo. ang natitira roon, Yung mga yung palay. Mga butil o ng palay. Sa panahon noong una, yan ang natitira yung mga trigo. Trigo. Oo. Oo, Oo, yan. butil ng trigo. Yan. So our word ng Psalm 91, Mm-mm. ito yung isa sa pinakamagandang pinanghahawakan. Oo. Ikaw, ako, at tayong lahat. O, sa bandang huli kasi, yung, parang verse 14 niya, God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. Imagine mo, yan ang Diyos nating makapangyarihan na hindi tayo pababayaan. Sabi nga naman, when they call to me, I will answer you. them. Kinakailangan lang tayo ay maging mababa ang loob na tayo'y tatawag at hihingi ng tulong sa Panginoon. Kaya naman hindi yung iba kasi yabang eh. Akala mo kaya eh. Kitang-kita mo na bagsak na, ayaw pang humingi ng tulong sa Diyos eh. Hindi ba? Yun po yun mga kapatid. Kinakailangan i-acknowledge natin Saka si Lord. ipaliwanag din natin doon sa mga tao na umaasa sa Panginoon, sa Yan. sovereignty ni Lord. Ito. For our safety and security. No matter what makes us anxious and safe, it will never fall outside God's knowledge and power. Yes. Alam ni Lord lahat. Walang nalilingit. Walang nanilihim. Lahat alam. But, it does not mean that we will never have problems or pain. Yes. Hindi Hindi nangako tayo na wala. exempted. Hindi tayo nangako. exempted. Oo. Life has a lot of difficult moments, and sometimes what we fear or part of it does come to pass. Amen. Lahat Lilipas. lilipas. Lahat ng ipinangako ng Diyos matutupad. Yes. Kahit na anong dinanas mong hirap, kahit akala mo hindi ka po ng protection law, kahit lahat ng bagay akala mo imposible, Yes. possible with God because Amen. He is a sovereign God. This means that problems or pain cannot destroy us Amen. o hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yan. Kasi ang tao kasi, napakaraming katakutan, yung pinagkakatakutan. Doon nga dito sa librong ating reference na Sons and Daughters by Rebel, na title I Am Transformed, na kinuha natin ng pag-aaral natin sa araw na ito. Ang binigay na example na pagkakatakutan ng tao darkness, di ba? Darkness. Yung mga spider, yung mga naalala ko yung mga bata sa Amerika. Bihira po kasi sa Amerika nakakakita ng butike. Bihira, wala pag
na-observe ko nga, bakit wala yata butiki dito sa Amerika? Wala akong nakikita doon sa bahay ng anak ko. At saka yung spider pa, medyo may konti, lalo na May doon sa cobwebs. kanilang, doon sa kanilang yard. Pero takot, maraming tao na takot niyan sa ano ba yung sa Tagalog yung spider? Gagamba. Sa gagamba. Ang daming kayang takot diyan, nakakakwan. At saka yung mga bata, nakita nyo ba? Minsan, lalo na yung medyo hindi na ilalabas palagi ng mga ina yung mga bata. Pagkatapos, gagawan mo ng birthday party. Tapos, eto Clown. ngayon yung clown. Umiiyak pagka nakita yung clown, hindi ba natatakot? So yung mga pagkakatakot na yan, ang dami-dami po, hindi po limited tayo dyan. Hindi po tayo exempted sa mga pagkakatakutan na ganyan. We can trust anything. Kinakailangan maunawaan natin na yung ating buhay, marami pong dadalin ang kaaway. Frustration. Oo, ang dami ipararanas, marami kontrabida po sa buhay natin yan, yung mga ganyan, yung mga difficulties na yan, yung mga trials na yan, yung mga fears na ating kwan. Kasi, pag sinabi mo kasi dito ang kwan, abing gano'n niya, rather than living in fear, we can trust that anything that happens will be within the realm of God's sovereignty. Nasa loob ng kapangyarihan ng Diyos, including but not limited to thwarting spiders, darkness, and clowns. Pag sinabi mong thwarting, it means frustrating, uneasy, o discomfort. Pinoprostrate mo yung mga, baliwala na sila. Kasama po yung mga pinagkatakutan natin yan na mga kung ano-ano man. Ako ang isang kinatatakutan ko, talaga, yung ipis po. Ewan ko ba, pag ako nakakita ng ipis, di syempre, gusto mong patayin siya. Ang gagawin ko, kunin ko yung malayo pa, hahagisin ko. Ang hina ko naman, di naman ako sharpshooter. Ito na, ako mismo, may oras, hindi ba, may mga ipis po na lumilipad. Naku, takot na takot po ako dyan. Kaya, yung po mga ganon, pero later, talagang, sa gigil ko sa kanila, ini-overcome ko yung fear ko. Finally, nakakapatay na po ako ngayon. Kasi bawal kay Pastor Fred yung mga spray-spray eh. Kaya iniiwasan po namin yung mga spray. So kinakailangan, kuwan mo lang siya. Kaya ito pong mga ganitong kuwan, God can keep us safe in even the most difficult circumstances. Marami, yung mga simple na bagay na kakatakutan natin, pero kayang-kaya ni Lord, hindi ba, Pastor Fred? Talagang walang imposible kay Lord. Amen. Ngayon, so I am safe. Mm-mm. True safety is not the absence of loss or pain or fear, but the assurance that God is sovereign over it all. Yeah. Sovereign. Makapangyayari siya. Makapangyayari sa lahat ng pain, sa lahat ng fear, sa lahat ng losses sa buhay. Yes. Ang tanging solusyon, the sovereignty of God over all. Yes. Ang kinakailangan lang yung tunay na pananampalataya na ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos. Kaya ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Kasi kapag 100% ang ating trust at ating faith nasa Panginoon, yan po lahat ng kinatatakutan natin, lahat po ng mga bagay na mag-aalis sa atin sa paningin para hindi natin ma-realize na, ano ba, abay, ang Diyos ko makapangyarihan. Bakit ako matatakot? Hindi ba? Kaya nandun ka sa talagang hindi makukuhan, hindi masusuway ang iyong pananampalataya. Di ba, mga kapatid? Kaya bago namin na i-round up itong ating pag-aaral, mga kapatid, tayo po muna ay bumati sa mga may birthday ngayon. Ngayon, ito po ay aming mga birthday, ka-birthday month. Yan, wow. Sige.
unang-una, bago kong batiin yung mga may birthday, happy anniversary muna dito sa dalawang tao na mahal namin. Si Brother Rudy at Sister Clement Toledo. Happy anniversary, mga kapatid. Salamat. Happy wedding anniversary sa araw na ito. At ngayon naman ay mga nagdiriwang ng may birthday ng June 11. Sister Jocelyn Yong, Sister Jasmine Biduya, Brother Florante Ayap, Brother E.K. Rosario, Sister Sita of San Antonio, at ang aking mga pabangkin na anak ni Dalia at apo niya, pareho ngayon rin si June 11 yon, na si Gabi at saka si Jen, anak ni Dalia. No, sa dami po ng aking mga pamangkin, nakalimutan ko na. Nay, sorry ha, nakakalimutan ko yung ating mga kwan. Pero sila rin po ay ngayong may birthday. So mga kapatid, happy birthday at happy anniversary, Brother Rudy and Sister Clement. Brother Bong, pakibati natin sila. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. May correction lang po kanina, yung isa, si Sister Sita Sikat, isa sa may birthday sa San Antonio. Yan, mga kapatid. At may correction po sa ating covenant meeting. Nagkaroon po ng miscommunication po sa Queen's Garden na yung June 27 na previously na na-confirm para sa kanila gawin, sa Queen's Garden gawin, yung pala ang kanila po palang available na date July 27, hindi June 27. So mga kapatid, to follow po yung ating details for our covenant meeting, pero sigurado pong tayo'y magkakaroon ng covenant meeting at kung ano man po yung eksaktong date at saka lugar, to follow po. At agad naming isasabihin sa inyo sa mga susunod na ating mga announcement, mga kapatid. Salamat sa Panginoon at tayo po ay i-close up, i-round up yung ating pag-aaral ni Pastor Fred bago mag-closing prayer. Okay, sige. Sa 1 John 5:18, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. And remember that God loves you and me and have a wonderful plan for us. Let us pray. Mapagpala naming Diyos, all-powerful God, we are safe in your mighty hands. Idinadalangin namin, Panginoon, sa lahat ng nakapapakinig ngayon at sa aming mga personal na buhay, ang lahat ng ipinangako mo sa amin ay matutupad. Yes, Lord. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Amen. Salamat din sa banal na Espiritu na gumabay sa amin upang maihayag ang iyong makapangyarihang pangalan, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray.
Amen. and Thank you, amen. Lord. Mga God bless kapatid, us all. tayo po ay magtatapos sa New Song of the Week, Si Yahweh ang Ating Diyos, composed by Sister Sally Bartolome. God bless everybody and see you again next week. Have a good night. Oh, no. Salamat sa Panginoon. Hindi po good night. Have a good day. God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Umawit sa galakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawit sa galakan ang lahat ng mga bansa. Umawit sa galakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, paglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawit sa galakan ang lahat ng mga bansa. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templo may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang.